So, nining kabuntagon, ang pinaka-importante, una-una, makabaton ang tao sa kaluwasan. O ang tao makabaton ng kaluwasan by trusting the shed blood of Christ. He died, buried, rose again to complete our salvation. Aron mahimong himpit ang atong kaluwasan. Munang naa ang tuwag o death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kasi kalau hindi ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Second Timothy chapter 2 verse number 15 again. Second Timothy chapter 2 verse number 15. It says, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So magbalik-balik ta nining aning text kung ang ato ang pagkasigutan is all about dispensationalism or about dispensational teaching or nini kabuntagon dispensational theology. So to be specific, so nini kabuntagon atong isigutan about the truth or the truth about dispensational theology. There are only two doctrinal backbones in all denominations today. So, duha lang ka itawag og doctrinal backbones. When we say doctrinal backbones, mo na pinaka sa tao pa na pinaka bukog sa tao nga makatindog siya. Okay, ato ang backbone sa likod. This is the only reason nga makatindog ta. Pag once guba ni dili katindog ang tao. So sa mga denominations, kung wala ang backbone, ang kini nga doktrina nga mo'y backbone sa maong simbahan, dili pud makabarog ang usa ka simbahan. So kung naa may mga gitawag og bukog pud ga murag matawag nato nga under niini sa ato ang backbone ay nakakabit diha nga mga support. Importante po na siya, pero muna siya ang pinaka-backbone, importante nga butang o kini nga doktrina, kini nga mga doktrina muna ang nagpabarog sa usa ka simbahan o sa ka denomination. Kining duha muna ang gibarugan sa mga denominations nowadays. Kung asa ka dinhi, kung asa ang usa ka simbahan ini, ilan ang mahibaluan. But isa nini is covenant theology. So sa mga backbone sa denominations nga ginabarugan or ginakuptan sa mga denominations kining covenant theology. And the other one is dispensational theology, mo ning atua. So kining atua, dispensational theology. Ang uban nga ni denomination, covenant theology. Now, if a non-King James user, imposible siyang mapuntan ini nga doktrina, ini nga klase sa theology. If you are in non-King James, dili ka user sa King James, samot nagdipog ka believer sa King James, maglisod ka og gitawag og absorb. Lisod nimo ni ma-absorb nga klase sa doktrina. Why? You will question, and in fact, may mga tao nga moingon nga the falsehood of dispensationalism. Musulti sila the falsehood of dispensationalism. Anong moingon man kag falsehood? Which, yung makita sa Biblia, ang word nga dispensation is a biblical term. It is a biblical word. Nga nga moingon man kag falsehood.
Kung sa may naka-false sa gitwag dispensationalism, which gikuha sa word nga dispensation, and the word dispensation means administration, to administer. Dagana na siya i-administer, na siya message nga i-convey, na siya gustong ipaabot sa tao, na siya pagdumala nga ipaabot sa tao. And we know for a fact that every administration managlahi. Sa kang dapita mo ato kag company, na usa ka taong gi-hire din na imong manager, lahi po na iyang administration, ikumparar sa naunang administration. Mo ato ka sa politics, lahi po. Ang unang administration mo ni ang iyang pamaagi. Ang next administration lahi po ang iyang pamaagi. You cannot expect the same nga klase sa administration o klase sa pamalakad sa mga pulisiya sa mga naglahi nga administration. The same sa Ginoo. Ang iyang pag-administer lahi-lahi, kada panahon lahi-lahi ang iyang pag-administer. Mga dili masabtan sa tao. So if you are a non-King James user or believer, imposible kang makakaton ining gitawag dispensational theology. If you are using NIV, using ESV, using sa panauban diha nga mga version in NLT sa panauban diha, daghang mga version sa Biblia, if you are using those Bibles at makita din ha, imposible nimo ning masugatan. Nga naman sa inyong Biblia, ana nga mga Biblia, you cannot read the word dispensation yan ang mga Biblia ninyo. That is why ang ilahang gitawag og pagdibang base sa ilang Bibliang gigamit. Mayon sila the falsehood of dispensationalism. Alang di kami ng falsehood ang dispensationalism, di mga kabasa sa imong Biblia og dispensation, which mabasa lang nimo na sa King James Bible 4 times the word dispensation. So that's why yung kabutag, kung natin sigutan ang hitungod sa dispensational theology. What is dispensational theology? Dispensational theology is a system for interpreting the Bible literally that divides history into distinct periods or dispensations. These are dispensations. Different dispensations. Distinct periods nga ito makita. And we interpret the Bible literally. If there are, makitawag na ito din og mga type, anti-type, or mga gitawag figurative speech, ato po nang gidawat ng mga figurative speech. But most of the time, we look at the Bible in a literal, literal ang ato ang pagtamod. Dili ta mga gitawag, we are not spiritualizing the scripture, just like sa unsay ilang tudlo nila ni Jerome, nila ni kaning mga gikan sa linya sa Alexandrian text. So they do not approach the Bible literally. Ang ilang pag-approach sa Biblia mura mga basta dili literal ang ilang pag-approach sa Bible. But we as dispensationalists, the Bible is a literal, we should approach the Bible literally. Muna ito ang view. Each with its own unique relationship between God and humanity. And it emphasizes a literal interpretation of biblical prophecy, particularly regarding Israel and the end times. So naa sa pag-abot nato sa gitwag end times, naay mga gipangsulti diha nga woman, naay gipangsulti diha nga the sea. Although naay mga figurative diha nga itong makita. So when the Bible says about woman, so he's talking about the Israelites people in the future. When the Bible says about her children or the waters, nagisgot siya og mga katawhan.
the Antichrist, the beast, the Antichrist. So, mga usahay ka na siya, mga figurative na tumakita diha, pero it is a literal man nga wala dili siya, already siya gitog literal nga beast nga gitawag og hayop yun. Muna naay mga literal nga naay mga figurative nga makita to sa Biblia, but as what I've said, most of the time ang gisulti sa Biblia literal ang iyang pagka-sulti. Now, muna akong giingon nga lisod ang tao maka sugat nini dispensational theology kung dili siya King James only. That is why importante sa atong gigamit nga Biblia, importante ang unsa nga klase sa Biblia atong ginagamit. Because if you don't a King James Bible believer only, ang dili mo madawat ng klase sa pagtulunan. Imposible na. Maglisod pa man gani ang uban nga naggamit og King James Bible, maglisod pa kay dawat ining dispensational theology, unsa pa ka tong non-user, non-believer of the King James Bible, di ka makadawat. Maglisod pa gani ang tao nga nagbasa ng King James Bible, di pa gani usay makadawat, di pa gani usay madawat na klase pagtulunan tungod sa iyang nadak-an or ni kanang gitog namatan mo na lisod ko sa tao kanang nga klase sa baruganan. Amo naman ni ako namatan, amo naman gitudlo sa among pastor, amo naman ni among tudlo sa among simbahan, lisod ang klase sa baruganan. Muna ato ang kamatian kung muna ato ang gitawag og baruganan, muna ato ang hinungdan sa pagka-impyerno. Ano man, di naman ta maminaw sa unsay gisulti sa Biblia mismo. At ano to kung di ba nimo fit ang kini atong gitawag og dispensational theology in a biblical perspective nga atong makita dinha. So nini ka ba kung tulo ko butang pagtagal. What is dispensational theology? Muna akong sultigay na. Dispensational theology, number one nga atong makita diri is to rightly divide. To rightly divide the word of truth. Muna ang gitawag dispensational theology. Dispensational theology is to rightly divide the word of truth. So, muna ang ato ang gitawag og dispensational theology. To rightly divide the word of truth. So, in our text, 2 Timothy 2:15, muna ang ato mabasa diha. Ug muna imo nang tan-awon sa uban nga version sa Biblia, maglisod kay pangita ni ana. No? The word rightly dividing the word of truth. In other words, all the Bible was written for us to read. Ang Biblia gisulat alang para kanato aron atong pagabasahon. But it was not written for us to apply all doctrinally. Wala na nagpasabot nga ang Biblia gisulat para sa tao. Kunya i-apply na nimo ang tanang nahisulat doctrinally. Masay may tabo sa tao ni ana. Ato siyang basahon in the sense nga makakuha tag mga pagtulunan. But when it comes to doctrinal matters as part sa body of Christ, the church age period, under grace, the dispensation of grace, at makita iya. Muna atong doktrina kung unsay gisulti ni Apostle Paul para sa church, the body of Christ. Because, ato makita sa Biblia, there are truths intended for the Gentiles. Under
rightly dividing the word of truth. To rightly divide the word of truth. Doon ay mga truth nga intended para sa mga Gentiles. Dili man pwede nimo nga ang truth nga intended para sa Gentiles imong i-apply para sa body of Christ. Gentiles is lahi po na siya nga grupo. Gikan sa creation, sa Ginoo, Gentiles ta ang tanang tao niya. Pero out of those Gentile people, at makita din na, nagtawag ang Ginoo another group. Mga mao ang mga Hudyo. So there are truths intended for the Gentile people na apoy mga truth nga intended para sa mga Jews. Now, kung imong i-apply ang truth intended sa mga Jews, i-apply nimo sa church, sa body of Christ, ay maglabad ang imong ulo diya. O bito na karon ang gilalisan sa daghang mga tao. Naglali sa pagkaon. Naglali sa adlaw sa pagsimba. Naglali sa paghatag. Oh. Galalis. Nga naman na. Okay, wa makasabot nga na ay truth na intended para sa mga Hudyo. Karon kay gi-apply sa body of Christ sa church, di na kasumpaki na noon. Kung sinita po, aparting gubutas tao, sige argumento. Di magkasinabot. Wala akong problema sa Christianity nga gitawag. O mga Christianity, that's a generic term. But whether we like it or not, there is a false Christian and there is a real Christian. Wala na napasabot nga ningon ang usa ka grupo nga Christian biya mi diri kay mo kasi sa Pilipinas pag dili ka Muslim or Islam, Christian ka. Mo nay pag-abot pagsabot sa mga tao. Dili yon ana. Although naa ka sa gitog line sa gitog Christianity, pero wala nagpasabot ng Kristohanon ka. Amo nang may mga tao nga Christian biya mi, wala nagpasabot ka tinud-anay kang Kristohanon. Kaya naa kay denomination Christian ka na. Because real Christian, nakahibalo siya sa iyang kaluwasan, nakahibalo siya sa iyang Bibliyang gibarugan, nakahibalo siya, asa siya padulong sa human sa iyang kamatayon. Muna tinud-anay nga tinuod ka Kristohanon. Pero may Christian mi, pangutan na, asa man padulong imong kalag, umabot imong kamatayon. Ambot ani, Kristohanon din na. Ang tinud-anay nga Kristohanon, kahibaw siyang luwas siya. Kahibaw siya, inigkamatay niya, padulong siya langit. Kahibaw siya nga ang mga bisyo dos kalibutan, dili na maayo. Ano tinud-anay nga Kristohanon? Kahibalo siya unsa nga gospel iyang gituuhan. The blood-stained gospel, the blood of Christ. The death, burial, and resurrection of Christ mo na true gospel. Pure gospel. Pero ang Kristohanon, ang may claim Kristohanon, yung kasabot, ana. How ka nga nahimo kang Kristohanon? Lahi nang gitawag og assumption na po nang nakasabot juga sa imuhang gibarugan. With evidence, with basis sa Bible nga nung nahimok kang Kristohanon. Uban, ay Kristohanon man ko kay nabunyagan man ko o nabautismuhan man ko. What? Ang pagbunyag o pabautismo, wala nagpasabot na Kristohanon ka. I'm talking about water baptism or sa pang sprinkling baptism. Kanang kusikan lang, nabunyag. I'm talking anak nga mga klase sa baptism. I'm not talking about the Spirit's baptism. Ano himo daw Kristohanon kay ano ba na yung mga doktrina yung anak? Bautismuhan ka, abunyagan ka, bautismuhan ka, to Christianize. Grabe yung doktrina. Dili yung anak sa Biblia.
to be a Christian, kay balo ka sa imong gituuhan. That is why, ang bata di pwede mahimong Christian. Wala kasabot. Mabito na sa Biblia, ang mga bata, gitawag sa Biblia, iyas Ginoo. Pero time will come nga moabot sila sa age of accountability, kay balo na sila what is sin and what is not, then accountable sila for their own salvation. Kinahanglan na silang mutuon, kinahanglan na silang mag-search, kinahanglan na silang makadungog, makasabot o mutuo sa maayong balita. Kay muna ang ito Christianity. You've heard the gospel, the blood-stained gospel, the pure gospel, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. After you believe, yung sa Biblia, you were sealed with that Holy Spirit of promise. The word Christian means Christ in you. Na si Kristo sulod nimo, kana sa man si Kristo sulod sa imong kinabuhi? Dahil gibautismuhan ka? Of course not. The Holy Spirit is sulod sa itong kinabuhi the moment you believe the pure gospel. So there are truths intended for the Gentiles. There are truths intended for the Jews. Usually, Old Testament, Jewish people. Especially, the dispensation of laws, ato makita, the dispensation of law, or the law of Moses, ato makita din ha. And, thirdly, ato makita din ha, there are truths intended for the church. So, nandili nato pwede nang i-mix. Ang gisulti sa Biblia, dili pwede nimong i-mix. Nga tanan na lang gisulti sa Biblia para imuha, tanan na lang gisulti sa imuha nga imo na ang kunong tanan, dili ingon ana yun na ingon ana. Kung naa may gisulat sa Bible ang mga past, tanan to ha, it is intended for our learning. Asa na itong kita? Romans chapter 15. Romans chapter 15. Romans chapter 15, verse number 4. Romans 15, verse number 4, it says, "For whatsoever things were written aforetime," so he's talking about the past, the Old Testament, ato makita na. And partly sa gitawag ng Old Testament before Christ died on the cross. So whatever things were written aforetime were written for our learning. Wala siya na ingon diya nga those things that were written aforetime were written for our doctrine. Dili yung anak pagkasulti sa Biblia. It is just for our learning. That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. So kung sa may nasulat in the past, it is just for our learning. The doctrine nga atong gihuptan is unsay iyang gisulat ngadto kang Apostle Paul. Unsay iyang gisulti ngadto kang Apostle Paul. Pero when it comes to, let's say, the doctrine about God, in the entire Bible na siya. That's the doctrine about God. Entire Bible about God na siya. But if we talk about the doctrine of the church, the practice of the church, unsay salvation sa church,
unsay lifestyle sa church, unsay pagkaon sa church, sa church age period. Gisulat niya diri kang Apostle Paul. Diri kay Allah sagol tanan. Munang hangtod karon gaaway sa baboy, karning baboy. Hangtod karon nag-away sa usang adlaw magsimba. Oy, di ka tanang adlaw mo simba, gusto ka. Why gi kuandiri wala gi dili sa Ginoo dinhi. So una to makita dinhi. There are truths in dumato, there are truths intended for the Jews, for the Gentiles. There are truths intended for the Jews, and there are truths intended for the church. Na kung imong i-tanawon, si Kristo Jesus mismo, tanaw sa ito sa Romans chapter 15. Dari sa kitawag Romans 15 verse number 8, yun diya. Kung natagaan ito o distinction. Unsa ang truth nga para sa church, unsa ang truth nga para sa gitawag o Jews. Romans 15 verse number 8, it says, Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, in to confirm the promises made unto the fathers. So speaking to the Jewish people. Sa insult ni Kristo ni Paul diha, si Kristo mismo, si Jesus Christ was a minister to the circumcision. Kinsa ning gitawag diri circumcision? Mga Hudiyo ni sila. Mo nang pag-ingon niya diri sa Matthew chapter 15, Matthew 15 verse number 24. Result diri ni Jesus Christ. There's a woman at makita din nga naghangyo sa iyaha. Ha? Pero si Kristo mo tubag sa iyaha. Na yun siya in verse number 24, itubag siya. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. So ang pag-anay ni Kristo din sa kalibutan, ang pag-minister niya, ang pagtudlo niya is intended for the Jews. Kung naingon si Paul, siyang sulat sa Romans, na si Jesus Christ was a minister to the Jews. Munang ang iyang teaching dire sa iyang pag-ani sa iyang earthly ministry para sa mga Jews. Now si Apostle Paul, kinsa siya? Romans chapter 15, balik ka sa Romans 15, verse number 16. Although naisgot siya to the Gentiles, pero ang iyang Gentiles sa iyang tanggiri, iyang ma-convert para dito sa body of Christ. Iyan siya diya, verse number 16. Romans 15, verse number 16, that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles. So, ang iyang purpose, pag-minister sa mga Gentiles to convert these people para maging member sa body of Christ. Muna'y katuyuan ni Apostol Pablo, anong naas siya? That if you are Gentile by race, si Pablo ang atong paminawon, si Pablo ang atuan or kining gituwag og pangutan-an nga naman siya ang atong spokesperson, Gentile by race. But after nga na-save kita, no, there's no more race ato ang atong gidala karon. No more Jews, no more Gentiles, purely we are in Christ. Mo nang naa sa body of Christ, the church, the body of Christ. Mo na ito ang identity. So ang atong identity after salvation, ang atong pagka-Gentile mawala na, or Hudiyo man ka nga ma-save, mawala yung pagka-Hudiyo. Ang imong identity naa ka sa church, the body of Christ, in Christ. Mo na ang ato ang identity, identification. So to rightly divide the word of truth, na ay mga truth ay intended para sa mga Gentiles, mga Hudiyo, o para sa church. And mostly sa sulat ni Apostol Pablo, intended para sa church, the body of Christ.
And number 2, ito makita din eh, number 2. To rightly differentiate the wheel of time, or in other words, cycle of time, ang pagtuyok sa kapanahunan, ato nang i-differentiate. This is the cycle of time. Mga may nagtuyok ang panahon, atong tanawon karon ang mga dispensations here. Dispensational theology divides biblical history into different periods or dispensations in which God uniquely administers His plan for humanity. While there are variations, the most common framework includes 7 dispensations. So, muna pinaka-common nga makita nato sa gitawag cycle of times or wheel of time. Ato makita na. First is innocence. Di na natin isulat din eh. Wala siyang makita ito. Innocence. That's before the fall. So, pa matagak ang tao. Genesis chapter 1 to chapter 3. So, kanang period. Chapter 1 to chapter 3. Muna ang innocence. But pasabot ang tao. Wapay kasalanan niya. Pure ang ilang mind. They have pure conscience. Ang purity nila, perfect ang tao, anong time, muna ang time sa innocence. So lahi ang dealing sa Ginoo din na. Ang dealing lang sa Ginoo sa ila ha. Ang sulti lang ayaw kaon sa kahoy nga naas taliwala sa gitawag o garden nga maghatag kanimo kahibalo sa dautan o sa maayo. So monay dispensation na atong gitawag innocence. So ang dealing sa Ginoo lahi. Wala ningon ang Ginoo nga, oh, Adam, you have to believe the gospel. And then, by believing the gospel, masave ka. Dili na ingon, anak ang message sa Ginoo sa dispensation of innocence. Sa ito makita sa time na Adam. Ang mayon ka karon nga, ang tanan nga, gisulti sa Biblia para sa tao. Na karon, ang kanang gisulti diha sa Ephesians chapter 2, 8 and 9, para dahil na kang Adam, ay binuang mo ng istorya na. Innocence, wala sa tayo ano nga time frame. Magkinahanglan ng tao ana o kaluwasan. Ang himuon gid sa tao nga iyang as much as possible makakaon na ng kahoya. Mura na ang trabaho sa tao. Pero kinaamay demonyo nga nanintal kang Eve. So to make a long story short, ang tao natagak. So ang sa inyo po, nisulod ang dispensation after sa innocence, ang conscience. After the fall, to Noah. So gikan sa pagkatagak sa tao, padulong nga tukang Noah. Dautan ang tao, kay balta ang tao. Now, in every dispensation, it all started right. Tanan nga dispensation sa makita nimo sa Bible. Kanunay gina siya nagsugod o tarong maayo kay ang pagsugod, pagkalindot sa pagsugod, pero it always kining mga dispensation, kanunay siyang nagtapos sa di maayo. It always end up wrong. It started right, but it ended wrong. Muna nitabo sa mga dispensation nga itong makita din. Sa church, the same. Mamayong tarong naman din sa church age. Dili. Ang church age, the body of Christ, started right. Pagkanindot sa pagsugod. Dasi kayo ang mga membro sa body of Christ ang time. Pag-abot diri sa katapusan, naging lukewarm. O ang pinaka-pait, naging apostate. So, munang ang word apostasy nga makita sa Biblia.
ang pagtalikod. Many denominations nga mga King James Bible or King James Bible believers sa unang panahon, during 16th century, pagka sulat din ng King James Bible, pagka translate din ng King James Bible, kinilang ang Biblia ilang gigamit gawas except sa Catholic people because they have their own Bible which is Latin Vulgate. But sa mga Christian, sa mga karahing denomination, kinilang Biblia ilang ginagamit. Wala na ilang Biblia ang gigamit sa mga Kristohanan na nga time. Only King James Bible. Pag-abot sa 18th century, 1881, sa dang niabot na niya si kitawag og Westcott and Hort, dito nagsugod ang apostasy sa mga Kristohanon. They departed from the truth of the Bible. Ilang gibiyaan ang King James Bible og nangadto na sa mga modern translation. Sa ning madlawa pwede itong hisgutan ang gitawag og Thus saith the Lord versus hath God said. Kung kanang ang grupo, doon nakagrupo. Ang grupo nga nag-ingon, Thus saith the Lord. Muna ang gisulti sa Ginoo. Napoy mga grupo nag-ingon, tinuod kaya ang mga gisulti sa Ginoo. So kini nga grupo ato nang tagag-pagtagad sa umabot yung panahon. Then after sa flood, usa nitabo after sa gitwag sa conscience ngadto kang Noah, puyong kag Noah, that is flood. Worldwide flooding ato nitabo sa tibok kalibutan. So bindot ang pagsugod kay gitagaan sila another chance sa Ginoo nga sige tagak na magid ang tao, kasalanan naman gyud. Wa tay mahimo na. So God provided them sa solution. Ang sa iyang gihatag ang provision. Okay? Kay makasala naman mo, tagaan mo provision, animal's blood. So naikuha ng Ginoo, na provision, na solution ng Ginoo sa problema. Pero bisan pa man sa ingon ang solusyon, nagpaadayon pagkadautan sa tao, nagkadautan ang tao. Pagabot sa kitawag og Genesis chapter 6, niabot na sa punto nga ang imagination sa tao is only wicked. Can you imagine ano pagkasulti sa Ginoo? Only. Padalan to. From something na to. Grabe na gid ang tao ani nga time. Wala na siya kung maabot niya panahon sa itong panahon karon nga only ang imagination sa tao is dautan na gyud. I do not know mo na ning panahon na pero ang true believer, real believer dili maabot sa punto nga ingon ani. Kinilang mga gitawag o mga unbelieving tao. Can you imagine ang pagka describe sa Ginoo? Verse number 5. Genesis 6, verse number 5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only, can you imagine only evil continually. Wa na'y panahon nga tarong sa ilang utok. Ang naa sa ilang utok, puro na lang yun kadimonyohan, puro na lang yun kasamaan, puro na lang yun kadautan. And it is happening sa atong panahon karon. Ang taong bakakon, nisamot ka bakakon. Ang taong bakakon, di na mo himo, di na mahadlok mo mamakak. Can you imagine? Observe anang mga tao, especially ng mga politiko. Di na mahadlok mamakak, bisag in front sa usa ka korte. Grabe, kayong grabe nga tao. Harap-harapan kang mamakak sa korte na mismo. Abogado. Kaya ko, asa man ikuha nilang kabaga sa naong harap-harapan sa mga judges ang pagmamakak. Wala yung sa Biblia, in our time, sama sa time ni Noah, sama sa time ni Lot.
padulong ang atong panahon di. Grabe yun. Then after sa gituwag Noah's fall or flood, gituwag human government. That means after the flood. That is Genesis 9 to 11. So doon ay gituwag human government. Gitagaan sila chance sa Ginoo. Okay. Mag-set up tag gobyerno. O naay gobyerno. Manay atong gitawag sa Biblia, ang gobyerno giset up na sa Ginoo. Gitugot na sa Ginoo nga naay gobyerno. That's instituted. That's one of the institution nga gi-provide sa Ginoo aron mag-rule diri sa kalibutan. Pero ang pinakapait aning gihatag niya time nga naay mag-rule, ang nag-rule nag-rebuild man sa Ginoo, naghimo naman og usa ka building aron mahing paminaw nga amato ta og langit. Maghimo ta og building at maabot sa langit. Can you imagine ana? Way tao nga makaabot sa langit sa iyang pagka-mortal. Kung naatan ning lawasa, imposible na nga naman makasala ning lawasa na hindi ni pwede. Maminang sa Biblia, 1 Corinthians 15 makikita mabasa niyo that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Sa pa, promise after sa kitwa human government, promise that is Abraham to Moses. Ikan kang Abraham, padulong kang Moses. That's promise. Unsay promise, unsay ang dispensation of promise, naghatag og promise ang Dios ngadto kang Abraham nga muni ang imong kaliwatan. So nagpromise siya og usa ka nation para kang Abraham. And after that, doon na gitawag og law and tribulation. Ako ning giduha law and tribulation because kining duha kauban ni sila ini isa na sila kaplano sa Ginoo kining law at tribulation. Isa lang na siya ka plano. Ang plano sa Ginoo pag ano ni Jesus Christ moabot niya siya sa kalibutan aron nag-introduce siyang kagalingon as mahimo siyang king para sa mga Israelites people para nining time period millennial kingdom. So yan siya sa hapit nang natapos ang law, nag-introduce siyang kagalingon, I am the Messiah, pero sa gimo sa iyang mga katawhan. John 1:11 sisulti diha. John 1:11 dili nimo makita ang response sa iya mismong kagalingon nga mga katawhan which is the Jewish people. Iyon sa Biblia, he came into his own and his own received him not. So the context of this passage is about the coming of Christ, introducing himself to be their Messiah, their King. Pero pag abot niya dito, pag introduce iyang kagalingon, ang iyang kagalingon mismong mga katawhan, the Jewish people, receive him not. He came into his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So ito makita din ha, although na ay mga pipila ka mga tao nga nidawat niya, sa iyang mga apostles, sa iyang mga disciples, mo ito nidawat kang Jesus Christ as their Messiah. So ito makita din ha, but as a nation, he was, as a nation, sa mga Jewish people, they rejected their Messiah. Ang gipromise sa Dios nga mo ni ang mag-reign sa inyo, mo ni ang mag-rule sa inyo ha, mo ni ang akong anak nga mag-rule sa inyo. Yang gipromise na sa Isaiah 7:14, napasa Isaiah 9:6, pero ang sa gibuhat sa mga Hudyo, ilang gi-reject si Kristo Jesus. Ang sa po, ila pang gipatay ang ilang Messiah. So ang promise sa Ginoo nga millennial kingdom
Wala nahitabo. Kay ana nga time, ang possible nga Antichrist ana nga time, it would be Judas. Kung imong tanawon ang pagkatao ni Judas, murag naa say resemblance ni Antichrist. Kasi Judas, gitawag siya son of perdition sa book of John 17:12. John 17, verse number 12. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So, ano nga time si Judas gitawag og son of perdition? In the book of 2 Thessalonians, mo po nito yung gisulti sa Biblia nga son of perdition, referring to the Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Let no man deceive you by any means, for the day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. So, ano yung time, kung wala ang church age, kung nadayon si Kristo paghari sa kalibutan, ang magiging, muna siyang teorya, ang magiging Antichrist is si Judas. Siya ang magiging Antichrist. Pero pag sadyang gireject sa mga Hudyo, si Jesus Christ as their King, as their Messiah, na forward ang tribulation period o ang millennium. Nisulod ang church age period. Ano nga time, matapos na unta, after sa cross, matapos na unta ang 1 week, last, katong gitawag sa Daniel 70th week, 69, diri man natapos. Napay ika-70 niya, 69, 70, 1 week, which is 7 years. Kini na unta ang sunod, after sa cross. Pero kay gi-reject man si Kristo as their Messiah, so na forward. Masaya tabo, ni sulod ang church age period. So, dapat yung tribulation, kauban tayo sa law sa Israelites people. So, mga dua kabutang ang law and tribulation. It's Moses to Christ's death and the great tribulation. Muna ito makita sa dispensation of law. And then, grace, church age period, a parenthetical event, a parenthetical dispensation. We say the parenthetical is insolved siya as tsansa para sa mga Gentile people na pwedeng makaambit sa kaluwasan karon in this dispensation of the grace of God. So, ang naitabo, it is just a parenthetical event. And then the last dispensation is the millennial kingdom. This is the Christ future 1,000-year reign. This is Revelation chapter 20. Makita rin mo diya. Its dispensation represents a specific way God deals with and relates to humanity. Ito makita rin. Now, I mean, ang cycle, ang cycle sa time, panahon, balik-balik lang siya, balik-balik. Nindot ang pagsugod, pero mo end o dili mayo. Ang law, dito sa law, nindot ang pagsugod, gihatagan sila law, kagawasan, kagawas sila sa Ginoo, giredeem sila sa Ginoo gikan sa Egypt, itagaan sila kagawasan sa pagka-slave. Unya, pero itapo sila, pag-condemn silang Messiah. Unya, mauna unta na ang last punishment sa ila, tribulation period. Sa church, nindot ang pagsugod. A new press, nindot yung pagsugod sa church. Grabe ang kadasig sa mga katauhan sa simbahan, mga tao, mga member sa church at time. Pero mo end siya og apostasy. Then sa gitawag og millennium, nindot ang pagsugod, time of refreshing.
kanindot kini. Pero mo end sige tawag og war. Gog and Magog. Satan will be loosed ani nga time after 1,000 years buhian siya balik og dunay nga tabong gubat. So it's dispensation. Nag-start siya maayo pero mo end siya di maayo. Mo na ang cycle, balik-balik cycle sa time. Pero dapat atong may baluan ang mga cycle sa time. Mga dispensation na itong kita sa Biblia. And each dispensation, managlahi ang pag-deal. Sa ako nag-isulti, each dispensation represents a specific way God deals with and relates to humanity. Managlahi ang dealing sa Ginoo. Each dispensation, each period. At makita din ha. Managlahi. Then lastly, ito makita din number 3. Sa number 3. To rightly determine the word of translation. The word of translation. Unsa ka bililhon ang mga translation sa Bible? Ang buto sagot. There are always transitions in the Bible. We should determine how valuable transition in the Bible is. Ang pinaka-importante diya ato i-determine ang word, ang value sa mga translation naghihimo sa Ginoo sa the entire Bible ato makita din ha. First, there are translational books. Ato hinduman. Diri sa Biblia, mga doon na gitawag mga translational books. Okay? Matthew is a translation from Old Testament to New Testament. So, siya ang in-between, kung imutan-aon, siya ang nagsunod. Buto sa bot, nahitabong translation from Old Testament to New Testament. So, muna magbasa ka diha, if you are not aware, sa Book of Matthew, nga it is a transitioning process or it is a changing process sa Biblia. Mawala ka diya. How about the Book of Acts? The Book of Acts is a translation from Peter to Paul, from Jews to Gentiles. Kung imong basahon ang Book of Acts, kung ito nang dili ka establish og doctrine, strong doctrine sa Book of Acts, because the Book of Acts is changing. It is a transitioning process para sa iyang pag-deal sa tao. Muna, tingala ka nga, pagtabot din sa, tanahan to, for example, kailang pagdawat sa Holy Spirit, nawa din tanahan sa Book of Acts, Acts chapter 2, verse number 38, yung sa sulti diha. Then Peter saith unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kung imong tan-awon diha, ang pag-blotted out sa sala sa mga Israelites people is repentance and baptism in the name of Jesus Christ. Pero dili na mo remission of sins sa atong panangkaran. Ang remission of sins sa atong panangkaran is the death of Christ, the blood of Christ. Pero asa na siya ma-apply? Para na sa tribulation, after tribulation period, the time of refreshing. Pero sa diya, ye shall receive the gift of the Holy Spirit in 4 ways. Makita nimo dinhi nga ang mga tao makadawat sa Holy Spirit so upat ka paagi. Sometimes din sa gisulti diri kining gisulti diri sa Book of Acts nga mag-repent and then be baptized every one of you, makadawat sa Holy Spirit. Pag-abot diri sa Acts chapter 4 or 5, laying of hands and fasting.
Another is laying of hands lang. And sa ato ang panahon, dili na po ingon ana. Makadawat ka sa Holy Spirit the moment after you believe. Book of Acts chapter 10 and chapter 11, nakadawat ang tao. The Holy Spirit isulod sa ilang kinabuhi. Sa diyan nakadungog sila sa preach ni Peter, which is nani makita partly ang gospel. Pero kung yung tanawon niya, yan ang ingon ana, yan ang nailaki ang pamagi. Because the book of Acts is a transitional book. Nag-transition pa ang pamaagi o ang time. Doon na transition nga nahitabo nga ang book of Acts, si Pedro mawala na siya sa eksena, pulihan siya ni Apostol Pablo. So si Peter, kung imong tanawon, from book of Acts chapter 1 up to chapter 15. Pero after chapter 15 nila kakabasa ni Peter. Ang kanunay ni mga basahan diya, chapter sadyang na si Paul, chapter 9, chapter 10, chapter 10 Peter, chapter 11 Peter, sa 12, 13, adulong sa Acts chapter 28, it's all about Paul. So translation. O hindi ka kasabutan ng translation Muna lisod kayo. Masa pa diya, Hebrews and James. It is a translation from church age to tribulation. Muna kung pataka ka ubasa sa book of Hebrews and in book of James, makain ka lahi maning pagkasulti din lahi yun dinood. Ano man? Because those books is a translational books na gikan sa church age padulong sa tribulation period. So most of the time nga ang sulat sa book of Hebrews and book of James is para sa mga tribulational or tribulation sense. Basahon mo ang book of James na adi makita nimo nga para sa mga tribulation sense. Kung ato nang makita sumala sa kisulti sa mga wording sa book of James, mabasa nimo diya. And not only there are translational books, but also there is a translational belief. Amo makita pero ato mag-isulat din Una transitional books. Kedua translational belief. Unsang belief? From believing the kingdom gospel to the grace gospel. So makita mo na sa translation sa aning time, si John the Baptist, si Jesus Christ, the disciples or the apostles, the 12 apostles, preaches the gospel of the kingdom. After that, there's a translation. Ang translation nito is preaching the gospel of the grace of God. So, from believing the gospel, the kingdom gospel, pag-abot ni Apostol Pablo, mahimong believing sa itog o gospel of the grace of God. Translation. Another translational baptism. Translational baptism. Unsa nga baptism? From water baptism to Spirit's baptism. Kaya ito gipreach ni John the Baptist. Ato lang sa Acts chapter 1. Acts chapter 1. Sa isulti ni sa Bible. Acts chapter 1.
It says, verse number 5, For John truly baptized with water, but we or ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So there's a transition of baptism from water to Spirit's baptism. Kaniadto ang water baptism sa early ministry of Christ, importante siya. Before ang Holy Spirit mo puyo sa tao, dapat mo undergo ka sa water baptism. Si Kristo Jesus, kung yung tanawon, wala mo sulod nga napakita sa mga tao, the Holy Spirit, miskunsad sa iya, sadyang wala pa siya na bautismuhan. Wala ipakita sa picture, sa Bible. But during siyang baptism, after his baptism, sa initabo, nisulod ang Holy Spirit. Ang mga disciples, ang 12 apostles, nasudlan ba silang Espiritu? Dayon, gibautismuhan sila sa tubig? Dili. Nabautismuhan o sila sa tubig. Usa ang Holy Spirit, nisulod sa ilaha. Kano sila nabautismuhan sa tubig? Sa time ni John the Baptist. Kanos nabaptizan sila sa Holy Spirit? Kinang isulti ni Kristo Jesus. Yun siya. John truly baptized with water, but ye shall. Future. Wala pa sila nabautismuhan sa Holy Spirit. Pero tapos na silang nabautismuhan sa tubig. Yun siya. But ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So, dili madugay, bautismuhan mo sa Holy Spirit. Pero dugay ra silang nabautismuhan sa tubig. Karon dili pwede. Di ka pwedeng bautismuhan sa tubig kung wa kay bautismo sa Holy Spirit. Ang sabot pasabot sa bautismo sa Holy Spirit. Bot pasabot kung wala kay Holy Spirit sa imong kinabuhi, di ka dapat bautismuhan sa tubig. Kaya man ka bautismuhan kung ikaluwas. Paato sa pastor, yung pastora, naman, sigurado na kasi mong kaluwasan? Dili pa, ay sa bautismo, manay ka siguro sa mong kaluwasan? Di ka bautismuhan. Pero ngayon ka nga, luwas ako, sigurado na kung luwas ako, bautismuhan ka. Pero ngayon ka nga, di ko sigurado sa mong kaluwasan, di ka bautismuhan. Kaya ang bautismo sa time karon sa tubig sa bautismo, after na sa mong kaluwasan, pwede na po di ka magpabautismo. Pwede po magpabautismo ka. Ang tubig sa bautismo, dili sa importante sa kitawag o kaluwasan. So muna sa itong panahon karon, ang bautismo ulahin na. Bautismo sa tubig. Una ang bautismo sa Holy Spirit. Magpasabot the Holy Spirit makasulod sa imong kasing-kasing. So, translation sa bautismo from water to Spirit's baptism. Another, there is a transitional blessing. Transitional blessing. Dati from physical blessing, karon sa church age, spiritual blessing. In heavenly places, yung sa Biblia. Ano ito makita? Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Ang sa mga Hudiyo, physical blessing. Kini, millennial kingdom. Pero sa gitawag body of Christ, is spiritual blessing. Ephesians chapter 1, verse number 3. It says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings. Kita na ba? All spiritual blessings in heavenly places in Christ. So there's a transition. Transitional blessing from physical blessing, the Jews, to spiritual blessing para sa church. Another transition nga may makita na ito. Transitional blood. Sa nito po, sa atong panahon,
dati animal's blood, karon Christ blood. So may mga translation nga atong makita sa Biblia. Unsa ka importante ang mga translation sa Biblia, and it's valuable sa tuwang time. Kung dili wala ni siya nga mga translation, parehas lang atong dealing. Pero tungod sa mga translation nga atong makita sa Biblia, nga dunay mga changes nga atong makita, especially sa atong salvation, that is animal's blood. Karon, we are now in the blood of Christ. Atong makita din na. So, usa na sa atong makita sa Bible nga mga translation. The blood of Christ. Dati animal's blood lang to. Ilang gina-offer. Karon is the blood of Christ. Og mo na ang ato ang salvation sa atong panahon karon. Without the blood of Christ, watay kaluwasan. Walay makaremove sa atong makasalanan kung ang blood of Christ wala niya maula dito sa krus Kalbaryo. That is why importante nga ang blood of Christ maging yang mashed, maula niya para ang tao makabaton sa gitawag o kaluwasan. Na ko gusto i-share din sa gitawag Romans chapter 3 kay basig dahil mga tao ni wa kasabot. Gusto naman ni pasabot karon nga klase sa gitawag o kining statement. Romans 3:25. It says, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. So ang propitiation din si Jesus Christ. The word propitiation means an act of appeasing wrath. Pasabot ang kapungot sa Ginoo, mawala siya through propitiation. So ang propitiation is Jesus Christ, the blood of Christ. So we should have faith in His blood mula itong salvation. Iyon sa diya, to declare His righteousness for the remission of sins. The word remission, ato nang hikutan tumilabay nga Sunday, about the dispensational forgiveness. The word remission means the removal of our sins. Pero nga na-insulted niya, the remission of sins that are past. Ano man na? Sabot-pasabot ba ang atong present and future sins? Wala na remove? Ewan pinapasaylo tas Ginoo, all our trespasses ipasaylo sa Ginoo. Yan ang remove sa Ginoo is our past sins. What happened to our present future sins? So, ang explanation mo na siya, ang remove sa Ginoo is the past sins na to. Before sa itong kaluwasan, before itong luwas, natay gitawag og ato ang soul, muna itabo sa tao. Ang tao, before siya na-save, konektado tanan. Spirit, soul, and body, konektado na siya tanan. Pero during sa salvation, naigihimo ang Ginoo nga operation or circumcision. Mo ito, hindi ka tayo minabay nga Sunday, forgiveness or circumcision, spiritual circumcision. Sa igihimo sa Ginoo, gitabas niya na sa operation gigihimo sa tao ang ato ang body, gikat niya gikan sa ato ang kalag o espiritu aron ang lawas nato nga masalanon dili na makaapekto sa ato ang kalag o espiritu. That is the time nga ang gihimo sa Ginoo, gi-remove niya ang atong makasalanan, pinaagis pagtunto sa blood of Christ, gi-remove niya ang atong makasalanan by putting off the sins of the flesh. That is past. Muna itong sala nga kaniadto. Now, how about present and future sins? Ang mahimo karon nga sala sa present and future na alang sa lawas, pero di siya makaapekto sa kalag o sa espiritu. So, wala na kinahanglan pang i-remove kay ang kanang sala nga mahimo nato in the present and in the future, wa man siya makaapekto sa kalag. No need to remove. Wala man siya nakaparte sa espiritu o sa kalag sa tao. So, ang na-remove sa ato ang gitawag
ang sala sa atong kinabuhi is the past sins before sa salvation. Katong mga present and future sins, although forgiven siya, di na siya kinahanglan og removal. Wala man siya naging parte sa kalag o sa espiritu sa tao. Nga naman, wala man siya naging koneksyon. Naalang siya sa lawas sa tao. Pero never siya naging parte sa kalag o sa espiritu sa tao. Ang naging parte lang sa kalag o sa espiritu sa tao, katong mga past sins, o pasabot, pre-salvation o katong mga sala na itong nahimo, sala sa itong kinabuhi, nga wala pa ta makabaton sa kaluwasan. Mo to'y naging parte sa ito ang kalag o sa itong espiritu. Mao itong gi-remove sa Ginoo, kaya naging parte ito sa lag o sa itong espiritu by circumcising or by having an operation. Himog operation na giyos itong kinabuhi, gikat niya ang ato ang flesh, sinful flesh, gikan sa pagka-apikto niya sa tuang kalag. Manang nahitabo sa Biblia, ang insulto niya dire, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. The word remission means removal. So, ang remove sa Ginoo ang past sins. But pasabot, mga kasalanan na to, nga nahimo, wala pa ang kaluwasan. So, nining kabuntagon, ang pinaka-importante, una-una, makabaton ang tao sa kaluwasan. O ang tao makabaton ng kaluwasan by trusting the shed blood of Christ. He died, buried, rose again to complete our salvation. Aron mahimong himpit ang atong kaluwasan. Munang naa ang tuwag of death, burial, and resurrection of Jesus Christ.